So, binabanat-banatan ni Sas ngayon si Taning. Well, magkaibigan dati, di ba? Oh. Oh. Eh, nag-live nga si Taning, first time again, after 3 months, binura naman. Bakit niya binura? Natakot baga. Oh. Tapos ito yung mga post-post ni Taning. Binura niya yung vlog niya, tapos may mga hanas-hanas siyang ganito. So siguro, ano ba to? Kailan lang to? Kanina lang? Maybe. Kung binura niya yung video niya kagabi, nag-post naman sa kanyang personal Facebook account, purely political squabbles are corny. Itong mga sigalot sa politika. I have more important things to do with my... Sino ka? So parang ayaw niyang sausawan ang gusot between Tamba and VP Sara. Ganun ba mga atat kuya yon? Ganun ba yon? Marami daw... Sinong gininto mo, Taning? So sabi ni, ito nga, post ni, sinare kasi ni Miss Sas yung screenshot ng post ni Taning. Point taken. So anong masasabi mo sa policy issues? Yung political squabble, parang ibig sabihin personality-based politics nga, di ba? Awayan ng personal na awayan. Ay sa mga policy issues, anong masasabi mo? Marami ka namang importanteng bagay na magagawa sa oras mo. Ay political vlogger ka, Taning eh. Anong masasabi mo sa pagtatapang-tapangan ni Kuting ngayon na gusto nang pumalag sa China at gustong-gusto na makipagyera? Hindi yun political squabble. Well, it's a squabble maybe between the Philippines and China. Dahil ang Pilipinas siglang-siglang nagsisiga-sigaan dyan sa West Philippine Sea or South China Sea. Anong masasabi mo doon sa traveling expenses? Wala kang opinion patungkol doon. Ang gusto mo lang mag-react ay ang gusot between VP Sara and Tamba. Tapos sinisisi mo pa si VP Sara kung bakit ganyan na inalisan ng confidential funds. Tama ba? Kung bakit kinukuyog ng mga NPA. Kasi ay tinawag na tambaluslos si Martin Romualdez. Ganun ba yun? Hindi naman niya tinukoy si Speaker Martin at siya yung tambaluslos. Nagparinig lang si VP Sara sa Instagram, nga lang at ang mga tao ay binaabangan din pala ang mga post ni VP Sara. Nga pala mga ate at kuya, may nag-share sa akin na ang recent, maybe tingnan natin yung Instagram ni VP Sara. Kasi may mga nabago mga ate at kuya. Hold on. Punta tayo sa Instagram. And then hanapin natin si VP Sara. Okay. We are here at Instagram. And then what? Paano mag-search dito? There. Sige. Sara Duterte. Thank you, Miss Yang HK. May mga nabago kasi sabi nung kumontak sa akin. Ito kaya, baka mahanap natin yung official Instagram ni VP Sara. Hurry up. Come on. Ayun, Inday Sara Duterte. Ayan yung, ang daming followers si VP Sara dito Ang ganda ni VP Sara. Apakaganda, pusuan ko nga yan. Pusuan natin yan. Apakaganda. Anong napansin nyo? Nagpalit ng profile si VP Inday Ito yung profile niya, di ba? Ay, story yan. Paano ba yun? Story ni VP Sara. Iba sa yung profile picture niya, ito, di ba? Ito. Very formal. Dito sa Instagram kasi si VP Sara nag-post, mga ate at kuya, ng sa imong ambisyon do not be tambaluslos. Anong ginawa ni VP Sara? Binura niya yung post na yun. Bakit niya binura? Ano sa tingin niyo ang dahilan? Siguro Taning, baka, 'di ba? Baka si VP Sara nag-iisip na para wala nang political squabble, burahin ko na 'yun kasi ang daming nag-react sa aking post na tambaluslos na 'yun Ang kung tutuusin mga ate at kuya, ako tatanungin niyo.
Ang post ni VP Sara dito, picture niya na, di ba ganun sa imong ambisyon doon at bitang baluslos, nasa eroplano siya noon eh. Nag-selfie lang, tapos may caption na ganun. Wala siyang pinangalanan. And dahil tumatak kay Speaker Martin yung tambaluslos word, dapat humingi siya ng pasensya, si VP Sara, di ba? Dapat humingi siya ng pasensya kay Speaker Martin. O Tanay, makinig ka sa akin. O pwede mo tong i-advise kay VP Sara kung gusto mo. Pero never nang hingi ng pasensya si VP Sara, although binura na niya yung kanyang yung kanyang post. Hindi siya humingi ng pasensya. So, ibig sabihin, baka si Tamba talaga yung tinutukoy niya. Baka tama yung interpretasyon ng mga Pilipino na si Tamba ay si Tamba. Tama ba? Pero binura ni VP Sara, ano kaya ang dahilan? Never siya humingi ng pasensya eh. Pasensya ka na, Speaker Martin, hindi naman ikaw tinutukoy ko dun, mga tao lang naman. Dapat nagganon siya, di ba? Pero binura na rin naman niya eventually. Wala na yung post na yon, wala na yung picture na yon. Puro mga maayos na photos lang. Ang nagsabi sa akin, mga ate at kuya, parang may pinaghahandaan si VP Sara. Parang nagpe-prepare siya sa kung ano man. Ano kaya yun, no? Parang naghahanda siya sa susunod na mas mabigat na responsibilidad kaya. What do you think? Kasi katulad nun, nagkasakit si Kuting ng COVID, di ba? Biglang hindi makita ng taong bayan. Nung nakita, ayun, nasa Japan na. Biglang nasa Japan, di mo na pumunta ng Marawi. So, is VP Sara preparing for the, for a bigger responsibility if ever may mangyari kay Kuting? And nilinis yung Instagram niya eh. Even yung kanyang profile picture, sabi sa akin nung kaibigan ni VP Sara na, tingnan nyo, formal na yung photo, ganan, wala na yung post ng tambal, wala nang nega kung ano man, or wala nang kapula-pula sa Instagram ni VP Sara. Anyway, Taning, anong mga personality base sinasabi mo dyan? Yan, political squabble. So, baka binura lang naman ni VP Sara para wala nang gulo, no? Pwedeng ganun. Wala yung tambaluslos post eh. Wala na. So, pinalalabas mo, Taning, kasalanan ni VP Sara ito at kasi, di ba, kaya naman tinawag na tambaluslos ni VP Sara kung ang tinutukoy mo si Speaker Martin dahil nga, di ba, dinemote si Madam Gloria na kaibigan ni VP Sara. And then eventually inalis na nga rin bilang Deputy Speaker, House Speaker si nagpa-power trip talaga si Tamba. At syempre nagre-react si VP Sara, and then also si VP Sara first time din bumatikos, mga ate at kuya, sa policy ni Kuting ng pakikipagkasundo sa mga makakaliwa. Pakikipag-peace talks. Ba't ka makikipag-peace talks? Ay patalo na nga yung grupong yan, tapos bibigyan pa natin ng chance. Ano nangyari sa peace talks? Di ba minapatay na sundalo dun sa Balayan, Batangas? Nagka-enkwentro na naman. Akala ko ba peace talks? Traidor na kausap yung mga yan. May mga demands pa, tapos magbibigyan. Pinuna ni VP Sara. Nga pala, mga ate at kuya, nabanggit ni Miss Sas doon sa live nila ni na Miss Maharlika na kaya malalim daw yung sugat or galit or something ni VP Sara sa mga makakaliwa dahil parang yung nag-alaga daw kay VP Sara ay napatay ng mga NPA at kitang-kita niya yung itsura na talagang siguro niratrat nga kita niya yung itsura nung namatay na parang siguro yaya ni VP Sara noon. Kaya yung 'di ba yung compassion, kung ano tawag diyan, yung dedication ni VP Sara na ibagsak ang mga makakaliwa ay ganun-ganun na lang. Dahil kita niya, malapit din sa buhay niya ang nabiktima ng NPA, plus nung naging mayor ng Davao, may mga bombing doon at kung ano-ano pa, 'di ba? So gigil si VP Sara sa mga makakaliwa. Hindi mo to na-appreciate, Taning? Tapos si Speaker Martin ay nakikipagkaibigan sa mga makakaliwang grupo. Pati si Jam Maligno nakipag-usap doon kaharap sa Balayan, Batangas, kung saan pinapatay na sundalo noong nakaraan. May mga NPA pala sa Balayan. Hindi ko pa nabavlog, mga ate at kuya, yung in-email sa akin na plano ni Tamba sa mga makakaliwa kung paano niya pakikinabangan ng mga yan. Siguro to follow na lang. Pero Taning, ang pagsasabi mo dyan, kaya ka nababatikos ng kaibigan. Salamat po, DBD. Kaya ka nababatikos ng kaibigan mo eh. O magkaibigan tong dalawa pero hindi na rin pareho yung... So sino sa dalawa, kay Miss Sas at kay Taning, ang para sa taong bayan? Tama ang suporta.
Si Taning na kunwari neutral sa labanan na kunwari, corny kasi ang away-away politika. Anong away? Mag-aaway at mag-aaway ang mga politiko kung magkaiba ang paninindigan. Kung may politikong manloloko, mandarambong, ay makakalaban ng matinong politiko. Tatawagin mong corny, tapos sabihin mo marami kang importanteng dapat gawin, ay ano pa ang sense sa pagiging political vlogger mo? Kaya ka kumakain ng alikabok kay Miss Sas o nasusupla-supla ka tuloy ng kaibigan mo. Dami pang mga revelations ni Sas patungkol sa iyo, ha. Power tripper ka ng araw nung naupo si Kuting, siga-siga ka na. Ano pang sabi nga pala ni Miss Sas, mga ate at kuya, kay Taning? He is willing to kill for, I think, for PBB. What? Handa daw gumurgur si Taning. Kung hindi para kay Kuting, ay para kay Ahas. At mismo si Sas at saka si Miss Pebbles ang nag-reveal na ang mga ginagawa mo ay may basbas ni Ahas. Katulad ng pambabatikos mo noon sa kamag-anak ni Attorney Vic, yung Pastrana, sa customs, may basbas daw ni Ahas, sabi ni... So ito mga hinahanas-hanas mo to, Taning, may basbas pa rin ni Ahas, di ba pinatatahimik ka na? Ba't tumatalak ka na naman? Epekto lang ba yan ng alak? Maganda yan. So sa dalawang nagbabangga ang mga vloggers, mga ate at kuya, kaninong side kayo? Kay Sas o kay Taning? Paki-comment po sa comment section at pag-like and subscribe din po kayo.